So napag-alaman natin mga palangga na ang postmaster na sa kasalukuyan ito ay kasabwat ayon sa ating source, okay, allegedly kasabwat ni Liza Tanas, ni Bangag Jr., ni Lucas ay inappoint ni Bangag Jr. ang kanilang kasabwat na nagde-deliver ng multi-milyong piso, although hindi naman tinanggal si Carlos. Ang sabi daw, bata yan ni Liza Tanas, hindi yan basta-basta, hindi dapat na tinatanggal at bata ni Carlos kasi ay ni Bersamin kasi nagde-deliver ng anda. Pero ngayong araw na ito, mga kababayan, gusto ko lang i-share sa inyo ang nagbigay sa atin ng impormasyon, ang ating puting ahas mula mismo sa post office. Sabi ko sa inyo, pinapakinggan tayo ng ating mga palangga na nasa gobyerno na meron pang natitirang pagmamahal sa ating bayan. So napag-alaman natin, mga palangga, na ang postmaster na sa kasalukuyan, ito ay kasabwat ayon sa ating source, okay, allegedly kasabwat ni Liza Tanas, ni Bangag Jr., ni Lucas Bersamin, Executive Secretary, at yung sidekick ni Liza Tanas na si Elaine Masukat na nabanggit na rin natin yan sa vlog natin. Ano ba ang nangyari? Para sa inyong kaalaman, okay, nakakagalit, mga palangga. I don't know kung sasaya ba ang ating New Year and everything, di ba? Of course not. Kasi, nung last year of 2023, ay inappoint ni Bangag Jr. ang kanilang kasabwat na nagde-deliver ng multi-milyong piso, although hindi naman talagang kumikita yung Philippine Post Office na yan, pero may pera pa rin dyan. So ayon sa ating source, mga kababayan, inappoint ni Bangag Jr. si Mr. Luis Carlos. Okay? Inappoint siya as, in April 2023, ay inappoint siya as Acting Postmaster General and CEO. Okay? So, inappoint siya ng bongga-bongga. Hindi naman natin namalayan talaga dahil nga sabi ko nga sa inyo, parang nakakalimutan na natin yung Philippine Post Office dahil sa notorious or talamak na reputasyon yan. Dahil dyan, binubuksan, naalala ko yung classmate ko, no, sa nursing, nagpadala siya ng sapatos sa kanyang kaibigan yata, hindi nakarating. So, maraming mga eksena dyan. So, okay, punta na tayo dito kay Carlos. Bakit napakahalaga ng expose nating taon na ito? Alright? So, nung in-appoint yan siya, nung last year, 25 na pala ngayon, April 2023, lingid sa kaalaman ng taong bayan, siya pala ay hindi qualified. Bakit kamo hindi siya qualified? Siya ay undergraduate. Okay? Yang posisyon na yan, dapat ay meron kang credentials. Okay? Hindi nalalaman ng taong bayan dahil magkakasabwat nga si Liza Tanas, yung buwaka ng inang yan, at si Marcos Jr., dahil siya ang nag-appoint niyan, may umuupo dyan sa PhilPost na fraudster like Erwin Tulfo. Okay? At well, lahat halos lang in-appoint ni Bangag ay fraudster. Okay, fast forward tayo. Fast forward, in May 2024, ayon sa ating puting ahas, mag-ingat po kayo dyan sa post office, baka gurgurin kayong lahat. But sabi naman itong Girl Lalo na ito sa akin na, napangalan natin Girl Lalo na nadulas ang bibig, pero marami namang girl dyan. But anyway, okay, nag-appoint sila ng isang, actually narinig ko to, kasi taga Quezon City ako eh. At sinerge ko, inappoint nila si Michael Planas. Okay, dating konsehal ng Quezon City. Noong May, alright? Ano ang nangyari dito? So, noong May ay may inappoint na certain Michael or Mike Planas, ginugel natin siya, at siya inappoint noong May. Okay, May 18.
Yeah, May 18 at sinesearch natin ang kanyang alindog. Shout out naman sa iyo, sir. Baka naman baka gusto mo namang magpa-interview dito. Pero kasi ang eksena, mga kababayan, pinapoint ng May siya as director. Okay? Dahil lang. As chairman. Okay? So, nung na-point siya ng bonggang-bongga, alam niyo ba kung ano ang nangyari dito sa taong ito? So, sa post office pala, nasa law na every year, okay, kada taon ay bumuboto ang board kung sino yung kanilang postmaster o kung sinong chairman. Binubotohan pala yan. So, every year. So, ang ginawa nitong wait a minute. Okay, dahil lang. Alright. Ngayon natin to ang kanyang, Alright. So, ang ginawa ni Mr. Planas, which is, andito yung appointment niya eh. Kaya tiga lang natin Okay. Kahit i-google nyo to, nandito to. Planas. Okay. Philippine Post. Tiga natin siya. Sino ba ito si Michael Planas? Narinig ko lang itong mga Planas na ito eh. Okay. So ngayon, in-appoint siya as what? Ito, Philippine Post. The Philippine Postal Corporation welcomed the appointment of Honorable Mike Planas as their new head as chairman of the board of directors. So, ito nga siya, sabi ni Madam. So, as board of directors, in-appoint siya ni President Bangag Jr. Sabi dito, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. appointed the seasoned public servant and former councilor of Quezon City last May 2024. Actually, ginugil ko siya kung may mga kaso siyang korupsyon and everything. Wala naman ako nakita. Ito yung nakikita ko sa Philippine Post. Sabi dito, the new Philippine Post chair committed to revitalize the upgrade the country's postal service and to lead in journeys towards digital transformation under his leadership. Okay, ano pa sabi niya? Anyway, usually naman, whether matino ka, whether kawatan ka, di ba? Ang mga press release talaga at yung mga kamada ng mga wordings, magaganda talaga yan. But anyway, tignan natin. So, okay. So, in-appoint ni Bangag, right? Etong si Michael Planas, okay? In-appoint siya at during yung 2 days na yan, mga palangga, may mga nagsumbong na daw na mga directors sa kanya na etong acting postmaster general na si Carlos ay, ano tawag dito? Incompetent. Kasi nagsinungaling sa kanyang credentials, sa kanyang personal data sheet. Paano nagsinungaling etong si Carlos? Siyempre, alam mo, pag bago kang pasok, oy sir, ayan, alam mo yan, si ganito, si ganyan, gano'n. Diba? So, napag-alaman nitong Planas na ito, na itong si Carlos na nag-acting postmaster general ay undergraduate based daw doon sa sinabi ni Palangga, ni Madam sa atin na itong mga eksena dito. So ngayon, mga kababayan, ang inilagay nitong Carlos na ito sa kanyang personal data sheet ay graduate siya. Ano ba yung mga kurso isinulat ko kanina? Ng 3 kurso sa magkaparehong pagkakataon. Ibig sabihin magkaparehong year. Kung 19, where is that? Ang daming information. Pinagsulat ko. I will try to remember, no? Okay. Asan yung, ano niya? Okay. Where is that? School. Teka. Madali lang. Hanapin lang natin yung eskwelahan niya. Okay. So, nagtapos daw siya ng yung kurso nun, sinulat natin yan. Ay, ito. Sinulat natin. Alright. Okay, sabi ni Palangga, ni Madam natin, ang entry nitong si Carlos, mga Palangga, Luis Carlos, hindi ba kamag-anak to ni Clarita Carlos? Manggigigil talaga kayo. Alam daw ito ni Lisa Tanas. Alam din ni Marcos Jr., alam din ni Bersamin dahil tao nila ito. Alam din ni Masukat na undergraduate at pinagluloko kayo. My God, mga kapalangga. Nagtapos daw siya sa PSBA ng accounting technology. Alright? PSBA. Okay.
Anong year to? Walang year, nakalimutan ko isulat. But anyway, back in the 80s to. 80s, 87 yata kung tama ang pagka-remember ko. Okay, nakalagay sa kanyang personal data sheet na graduate siya ng accounting technology sa PSBA and also nagtapos din daw siya as business sa business management sa PSBA sa parehong taon. Henyo, di ba? Pero mga kababayan, hindi pa nagtatapos ang kanyang pagiging fraudster according to our source. Nilagay din niya sa kanyang personal data sheet na nagtapos din siya sa UST as sa general engineering. But based dun sa ating information, during those days, nung taong yun, 1980s, wala pa daw ganung kurso sa Pilipinas. Can you comment? Oo, yung mga medyo may edad sa akin ng konti dito, ng accounting technology. So, ibig sabihin, nagsisinungaling. The fact na pareho, let's say, for example, 1986 or 1986, kunyari, this is just an example, nakalimutan ko yung, kung 86 or 87. But anyway, gumraduate siya ng 3 kurso. Pero, wala siyang maipakitang credential. According to our source, nung pumasok daw itong si Planas na ito, dahil may mga nagsabi sa kanya, at saka issue na pala ito doon sa Philippine Post Office. Meron na palang nag-file ng case, hindi lang ito chuchu ng isang, na nagtatrabaho doon, pero may mga nag-file na ng case. I try to remember, I try to process lahat ng information. Dito kay Luis Carlos na ito, dahil nga sa ganitong issue. Inireklamo na nila sa Civil Service Commission during that time si Nograles pa. Si Carlos Nograles nasa Civil Service Commission. According to my informant, na sumulat na ang ang Civil Service Commission sa Philippine Post Office pero hindi daw nakakarating ang sulat. 'Di ba? Pati sulat hindi tagal nakakarating sa Philippine Post Office kasi may mga nagrereklamo na pala na mga directors o kung sino pa mga empleyado diyan sa loob ng PhilPost. So sa makatuwid, mga kababayan, dahil nalaman ito at nagrereklamo na yung boards, nagkaroon ng election. Okay? Kung sino ang maging Postmaster General. So, nagkaroon ng election between Planas and other person and itong si Luis na ito. So, nanalo daw sa election na yan, board election, itong si Planas. At siya na ang naging what? Naging, Postmaster General. Okay? Siya na ang naging Postmaster General ng bonggang-bongga. At based nga dito sa ating nakuwang information, mga kababayan, dahil nga hindi lang undergraduate itong si Luis Carlos, kundi siya ay may kaso sa ombudsman, may kaso siya dahil nga, at may kaso din siya sa civil service. Napag-alaman natin, may mga government employees ba dito, kapag may mga ganun, hindi ka dapat pwedeng ma-appoint o ma-confirm o whatever. Kasi nagsinungaling ka na eh. Nag-graduate ka sa 3 kurso na magkasabay ng panahon. Pero dahil, mga kababayan, dahil ito ay tao ni Satanas, ni Bangag, ni Bersamin, lalo na si Bersamin, at itong si Masukat na ito, ano nangyari? After that election, na binoto ito si Planas para maging Postmaster General ng board. 2 days after, pinatawag siya sa Malacanang. Bakit siya pinatawag? Okay? Pinatawag siya para tanggalin sa utos ni Bangag at ni Lisa Tanas, ni Bersamin, kasi bata daw talaga ni Bersamin itong itong Carlos na ito. So imagine mo, hindi naman natin to kilala to si Planas, no? I don't know this person actually. And nagbasa-basa tayo, tinignan kung may kaso ba itong tao ito, baka mamaya itong mga nagsumbong sa atin ng mga girl lalo, nagpapabango, nagpapabango lang, o may gustong sirain and everything. We don't do that here. So, tinatanggal daw siya bilang isang, appointed siya, di ba? Pero, pinatanggal siya dahil nga, nagpa-election daw yung board, okay? At tinanggal si Carlos. Ang sabi daw, bata yan ni
Lisa Tanas. Hindi yan basta-basta, hindi dapat na tinatanggal at bata ni Carlos kasi ni Bersamin kasi nagdi-deliver ng ANDA. Nakita ninyo? So, based on sa informante natin, parang, na-delay. I think I just don't know. Siyempre, siguro hindi maibigay ng informante natin kung ano talaga mga eksena doon sa pag-uusap. Pero one thing daw na sinasabi ni Lisa na tanggalin yang si Planas kasi sa gabal sa negosyo, sa gabal sa mga illegal nilang ginagawa sa Philippine Post. So nagkaroon daw ng talagang parang matinding eksena sa loob ng Philippine Post Office from May, June, July, and August. Okay? May mga nag-vouch daw kay Planas na maganda naman yung kanyang layunin, babaguhin niya yung sistema ng Philippine Post Office para makapag-generate ng income na ganito, na ganyan. Let's say, talagang aayusin yung sistema ng bulok na Philippine Post Office. So ayon sa ating, ayon kay Madam, sabi niya sa akin, kapag gumagawa ka pala ng tama, kapag diretsyo ka para sa bayan, gusto mong baguhin yung mga bulok na sistema, itatanggalin ka. Kasi ang gusto ni Lisa at gusto ni Bangag, mag-deliver ka ng pera. Mag-deliver ka ng pera galing sa nakaw sa bayan at galing sa illegal na pamamaraan. And now what? Ano ang nangyari? Ano yung nag-trigger? Bakit nagpursige si Bersamin, si Lisa Tanas, si Bangag, dahil siyang appointing officer, di ba? Appointing authority. Di ba? Ano ang ginawa? Nakarating, habang nagkakaroon pa ng mga eksena daw sa Philippine Post Office, kasi illegal ang pagtatanggal sa isang inappoint mo dyan sa Philippine Post Office by law. Natatanggalin mo ang isang tao na walang kadahilanan, walang reason. Pwede kang kasuhan, according to my source. So ano nangyari? Bakit daw tatanggalin si Planas? Ni Lisa Tanas, na sila at the first place, I don't know sino ba nag-recommend sa kanya, whatever. Pero in-appoint nila yan eh. Siyempre, hindi natin alam yung mga in and out yan. Sino nagpumili kay Planas in the first